Ang balita sa Pilipinas ngayon. Bangkay ng law student na namatay sa hazing sumailalim sa re-autopsy. Dalawa pang pinadol sa initiation ng frat, hinahanap na. Justice Secretary Leila de Lima na founder ng sorority na nakabrad ng naiipit na frat, pinapasuko ang mga sangkot sa hazing. Nanawagan nga ako dun sa fraternity na yung ipasurrender sa akin. Pero de Lima, sumusuko na rin sa death threat matapos rat-ratin ang bala si NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Justice Secretary, gwardyado ng sandamakmak na bodyguard sa pagtestigo sa impeachment trial. Japanese tycoon, kinasuhan sa Amerika sa paglabag sa anti-suhol law. Halos 5 milyong pisong suhol binudbud raw sa mga opisyal ng PAGCOR. Dating First Gentleman Mike Arroyo, sabit din ba? Sa balitang abroad, Carnival sa Brazil na uwi sa riot. Pamboboso ng First Gentleman ng Finland sa prinsesa ng Denmark, huli sa kamera. Sa Ronda Provincia, instant hot water, dagat sa Cebu, kumukulo sa init. Sa showbiz, lalaking pinagsilosa ni Hayden Ko, nagsalita na. Star ng bagong born movie na si Jeremy Renner, dumayo sa Malacanang na nakabarong na may ternong cargo pants. Regalo kay Pinoy, DVD. Matapos magumbagan Rihanna at Chris Brown, nagkabalikan na sa pagkanta. At click na click sa internet, hamster na hayop mag-backflip. Isang gabing puno ng balitaan. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ito ang Pilipinas News. Umpisa po natin ang balita sa galit at paghihinayang ng pamilya at mga kaibigan ng napatay na freshman law student ng San Beda College na si Marvin Reglos. Ang eskwelahan naman ni Marvin kinundi na ang kanyang pagkamatay, pati ang fraternity na may kagagawan nito. At this point, makibalita po tayo kay Alexa Reyes live mula sa San Beda. Alexa. Paulo Cherry, kadarating nga lang ng bangkay ni Marvin Reglos dito sa San Beda, Abbey, kung saan maraming nakikiramay ang naghihintay at ngayon nga ay tuloy-tuloy pa ang pagdagsa ng mga estudyante na gustong makita si Marvin sa huling beses bago siya itulak papunta sa Isabela. At kanina nga ay nagsagawa ng autopsy dito sa bangkay ni Marvin dahil nga sa hiling ng pamilya nito. Hindi pala maganda nga. Para lang napasukan niya. Mga kriminal pala sila. Kung kagabi nang gagalaiti ang ama ni Marvin Reglos nang makita ang bangkay ng anak, kanina kalmado na si Mang Lucito habang hinihintay na matapos ang re-autopsy ni Marvin. Linggo pa namatay ang kanyang anak pero wala pa rin daw resulta ang unang autopsy nito mula sa Antipolo Funeral Homes. Ang resulta ng pangalawang autopsy, posibleng abutin pa ng 2 linggo. Wala kaming pagbabatayan kung anong ikinamatay niya. So, nag-request tayo sa NBI. Tila nahimasmasa naman si Mang Lucito sa galit sa eskwelahan ng anak. Aniya, wala na silang balak magsampa ng kaso laban sa San Beda. Ang puntirya ngayon ng ama, ang panagutin ang mga nanakit at pumatay kay Marvin. Hindi ko masasagot na pati San Beda idadamay natin. Hindi pwede yun. Kakaya naman. Sinabi rin kanina ng pamunuan ng San Beda College of Law, hindi nila kinikilala ang Lambda Rho Beta Fraternity, ang frat na sinalihan ni Marvin. Any system of brotherhood that employs violence, intimidation, they are not recognized in this school. Pero ang San Beda alumna na si Justice Secretary Leila de Lima, nagbanta na rin sa fraternity na nasasangkot sa krimen. Cooperate fully with the investigation by the NBI. Paulo Cherry, inaasahan nga na mamayang alas 12 ng gabi darating ang ina ni Marvin na si Aling Mirna na galing pa sa Korea at pagkadating dito, magdedesisyon ng pamilya kung hanggang anong oras ibuburol dito sa San Beda Abbey si Marvin bago sila tuluyang tumulak sa Isabela mamayang madaling araw. Paulo Cherry? Maraming salamat sa iyo, Alexa Reyes. Nagulat po ng live mula sa San Beda sa Maynila. Posible raw na meron pang 2 biktima ng hazing na nakasabay ni Marvin Reglos sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity.
Sabi ng Antipolo PNP, may nakalagay daw kasing number 1 sa t-shirt na suot ng biktima. Kaya ang teorya nila, kung may number 1, malamang daw may number 2, number 3, number 4, at so on. Kinumpirma naman ng San Beda College na 2 freshman law student nila ang 2 araw ng absent. Yan ay sina Omar Razdawi Sahibil at Jan Darrell Iringan. Posible daw nakasama rin ito sa initiation. Kasabay nito, ikinakasalan ng pulis ang pagsasampa ng kaso laban sa San Beda dahil sa hindi umano nito pakikipagtulungan sa investigasyon. Pero sagot ng kolehiyo, handa sila sa anumang investigasyon. Membership in any unrecognized organization that employs violence, intimidation, force in any of its ceremony will be expelled from the school. Dahil sa pagkamatay ni Marvin Reglos, nabuhay ang panawagang repasuhin ang batas laban sa hazing. Hirit ng ilang kongresista bukod sa fraternity. Dapat daw pati eskwelahan ng mga namamatay sa hazing, kasuhan at parusahan na rin. Makabiligita tayo kay Fiona Nicolas. Sa pagkamatay ng law student na si Marvin Reglos at pagbaba ng kaso sa mga fratman ng Aquila Legis na nakapatay sa hazing kay Lenny Villa. Sa pambihirang pagkakataon, nagkaisa ang Korte Suprema at Kamara na bigyan ng mas matibay na palo ang Anti-Hazing Law o Republic Act 8049. Palagi ko hanggang lagyan natin ng stiffer penalties, hindi matitigil ang hazing. Sa kaso ni Villa, ang kasong homicide na sinasabing fratman na nakapatay, nababa sa reckless imprudence resulting to homicide o halos katumbas na kaso ng isang motoristang nakasagasa at nakapatay. Ang parusa nito, 4 na buwan hanggang 4 na taong pagkakakulong. Bukod sa pagre-rekomenda na repasuhin na ang anti-hazing bill, na unang sinabi ng SC 2nd Division, dapat taasan ang parusa hanggang sa mga alumni ng mga frat na nasasangkot sa hazing. Nakasaad sa Republic Act 8049, paparusahan ng mga opisyales at miyembro ng frat na masasangkot. Si dating Senador Joey Lina na isang fratman ang gumawa ng batas na ito. Sabi niya, may sapat na pangil ang batas at hindi na ito kailangan pang amyendahan. Hindi ko alam kung anong gusto nilang amyendahan yon. Unang-una, dapat basahin mo ng mabuti. Gusto ni Congresswoman Bernadette Herrera D. dapat isama sa parusa pati ang mga opisyal ng paaralan na responsable raw sa kanilang mga estudyante. Hirit naman ni Kabataan Party List Representative Raymond Palatino, hindi naman dapat buwagin ng mga kinikilalang frat pero dapat magkaroon ng pamantayan na susundin ng lahat. Magkaisa tayo doon sa mga parang ito yung mga safety standards, ito yung non-negotiable principles. Fiona Nicolas, News 5. Ngayon punta naman tayo kay Jovi Francisco para sa pinakamainit sa Twitter world. Salamat, Paolo, na mainit na usapin sa Twitter ang hazing incident na yan. Pati si Senadora Pia Cayetano na minsan nag-aral sa San Beda, sumingit na rin sa issue sa kanyang Twitter account. Apila ni Senadora Pia sa mga kababayan na pwede bang sabihan na ang leader ng frat na itigil na ang hazing doon. At tumirit din, Paolo, ang CNN Hero of the Year na si Efren Peña Florida. Sabi niya sa kanyang Twitter account na may kita niyo maya-maya lamang, marami daw gulo at lagalap na ang karasan doon. Ba't di na lang kaya magturo ang kapatiran ng mga bagay-bagay na kapani-kapinabang. Samantala, trending din sa Twitter worldwide ang LED at Ash Wednesday dahil ngayon ang unang araw po ng Kwaresma. Pero dito po sa Pilipinas, meron pong isang kakaibang trending topic na sumingit. Ito po yung Pancake Day. Ngayon, kaya napagtripan ng mga nagtitweet na palitan ng pangalan ng mga banda ng salitang pancake. Andyan tuloy ang Red Hot Chili Pancakes, Pancake More, at Pancake at the Disco. Pero alam po natin, ang P sa P News ay hindi po pancake, kundi Pilipinas News. So, Cherry, balik po na sa iyo. Oo, hindi pancake news. Maraming salamat sa iyo, Jovi. Pasadahan naman po natin ngayon ang mga balitang stateside. Nauwi sa riot ang samba competition sa Sao Paulo, Brazil. Ilang minuto bago i-anunsyo ang panalo sa kompetisyon, isang lalaki ang sumampa sa bakod at saka kinuha at pinunit ang tally sheet. Ang mga dismayadong manonood, sinira ang bakod, lamesa at mga upuan. Sumiklab ang gulo dahil sa umano'y suhulan sa mga judge. Huling-huli naman sa kamera ang pamboboso ng first gentleman ng Finland sa prinsesa ng Denmark. Habang busy ang prinsesa, si FG sa dibdib na kasilip. At nang lumingon ng prinsesa, deadma lang ang FG ng Finland na parang walang nakita. Inulan ng batikos ang first gentleman ng Finland pero ang sabi ng ilan, baka yung kwintas lang ng prinsesa ang sinisilip ni FG. Pambihira naman ang fashion show na ito sa England. Paano naman ang mga modelo? Sombrero lang ang saplot ng rumampa. Makukulay at magaganda naman ang suot nilang sombrero. Yun nga lang, tila walang nakakita kung anong klase ang mga ipinarada nilang katiting na saplot. Kung namangha kayo sa Waterworld sa pelikula ni Kevin Costner, eto ang bago. Nasipat ng Hubble Telescope ng NASA ang bagong planeta, ang exoplanet.
Malaking bahagi raw nito ay tubig at mas malaki kesa sa ating mundo. Mula sa mga balita abroad, kumustahin naman natin ang latest sa mundo ng local showbiz. Nakabarong at cargo pants ang born legacy actor na si Jeremy Renner nang mag-courtesy call ito sa Malacanang kanina. Ganito rin ang get-up ng mga producer ng nasabing Hollywood movie. Bukod sa batian, walang patid din ang pikturan. 3 DVD ng Born series at iba pang movies na pinagbidahan ni Jeremy ang nirigalo ng grupo kay Pinoy. Tsokolate at libro naman na may presidential seal ang pabaon sa kanila ng Pangulo. Matunog na pangalan ngayon sa hiwalayang Vicky Bello at Hayden Ko ang yoga instructor ng doktora na si Al Galang. Nang makausap ng News 5, nilinaw ni Al kung para saan ang mga sulat na pinag-ugatan umano ng selos ni Hayden. That's just a letter. I think I've done much more for them and they've done much more for me. So, that simple letter is really nothing in the grand scheme of things. Nakapag-usap na rin daw sila ni Hayden tungkol sa mga sulat at ang nakuha niyang sagot. Yeah, we're cool. We're on good terms, him and I, and I wish him all the best. So, unang pag-usapan natin si Jeremy Renner na pinindigan ang kanyang pagiging action star, cargo pants, tapos barong. Oo, pero ang ganda ng pagkakadala niya ng ating barong. Samantala, partner, merong bagong pakulo ang mga taxi dito sa bansa. Coming soon pa lang yan. Pero bago yan, ibibida muna natin itong ating trivia ngayong gabi. Alam nyo bang meron ding tinatawag na water taxi? Water taxi? Yes, matatagpuan yan sa A, Switzerland, B, Italy o C, sa Brazil. Ibibigay po namin ang sagot sa aming pagbabalik. Una pa lang yan sa mga nating balita ngayong gabi. Justice Secretary Laila De Lima duda sa timing ng pamamaril sa opisyal ng NBI. Tangkang ambush, minastermind nga ba ng mismong biktima? Buhay call center agent, delikado raw sa kalusugan. Mga sakit na pwede makuha, ating aalamin. At 6-time Grammy winner na si Adele, napataas ang middle finger sa isang award show. Alamin yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.